Hi, hello, and we are back for our second episode. And ang title ng episode na to ay Our Own Hustles. Wow, our own hustles. So in this episode, we're gonna talk about work. So mind you guys, we are both working. Si husband, he's working from home, and ako naman, meron akong pasok. We can say na 8 to 5 ang routine ko. Papasok ako sa morning, uuwi ako sa hapon. Tapos, and how are we handling yung both kaming may work, tapos we have a 1-year-old baby boy. Ayan. So, syempre, magsisimula tayo. Magpakilala ang ating guest. Hi, ako nga pala ang asawa ng inyong host. So, ayan, siya na naman ang ating guest. At ikaw, magsalita ka din. Say hi! Hi. Wala, natameme. Natameme yung bata. Okay. So, magsimula na tayo. Our first question is, so what's the biggest difference between our morning routine? Ako kasi syempre 'di ba sa morning naliligo ako, gigising ako sa umaga, ganyan, tapos maliligo ako, ganon. Tapos si Daddy, wala siyang ganon, hindi siya naliligo. Hindi naliligo. Tama ba? Hindi, mga bandang na ako maligo. Oo. Sige, naliligo siya on a daily basis. Depende na lang, walang fix. Well, siguro, nakakatawa yun, ha? So, ayun lang. Iyon yung pinaka difference sa morning routine natin. Tumatawa ang aking little one. Okay, anyway, yun, ako sa umaga, nagpe-prepare, naliligo, tapos babiyahe, papasok. Tapos, siya, gigising lang, tapos dito na siya sa bahay. Okay, second question. Ito sa'yo, Daddy. How do you stay focused when you can hear si baby natin na pag-iiyak siya, tas focus na nasa work ka, ganyan, tas bigla siyang iiyak. Nakakapag-focus ka ba? Paano nakakapag-focus? Like halimbawa, anong ginagawa mo? Ganyan na lang. Anong ginagawa mo kapag nakaharap ka sa computer working, or halimbawa sa meeting, nasa meeting, tas bigla siyang umiyak, anong gagawin? Anong usually mong ginagawa? Depende. Kunwari, pag nasa meeting, tapos required kami kunwari open mic, ganyan. Siyempre, kapag ganyan, siyempre maririnig. So, kung medyo yung pinag-uusapan, magta-type na lang ako. Magsasabi lang ako ng be right back, ganyan, BRB, ganyan. Pero kunwari, kung chill lang na meeting, ayun, bino-voice out ko na, wait lang po sir, bago mag-mute. Ganyan. Ganun lang. Pero kapag wala namang meeting, syempre, Kuha agad siya. Oo, kuha agad. Thank you, Daddy. Ayun. Ito. How do you handle the hand of the parang, paano ba? Paano natin, yung second question is, paano natin hinahati yung oras natin as a parent and as a working adult? Like, pagpatakba ng clock off, yung clock out, ano ba tawag dun? Yung parang magta-time out na tayo. Ganon. End ng shift. Talaga bang totally wala ng work? Ganon. May ganun. Depende sa Minsan kasi mapapa-out, outings. Parang may kailangan gawin. Oo. Ako din madalas sa akin . Pero alam nyo guys, hindi ko nga rin sure . Kasi usually ako, bago pa kami magka-baby, alam to ni asawa ko na kapag hindi ako natapos na work sa school, inuwi ko sa bahay. Tapos itutuloy ko siya sa bahay, di ba? Hindi. Ganon. Pero ngayon, nung nagkaanak na ako,
Inuwi ko pa rin naman, hindi ko lang siya tinutuloy. Parang, okay, sige, nag-uwi ako ng gamit, ganun. Kasi alam mo, iba talaga. Like, syempre, lalo na ngayon yung anak natin, ano na siya, no, maloko na siya. Talagang kapag nandyan na siya, yung pag-uwi, gusto mo nakikipaglaro ka kasi nga alam mo maghapon kang wala. Tapos, pag tulog na siya sa gabi, like, kasi ang tulog niya mga 8. Pag tulog na siya sa gabi, ang hirap na rin bumangon. Parang doon ko na rin naramdaman yung pagod ko sa trabaho. Tapos, pag uwi, makikipaglaro ka pa sa kanya. Ganon. Kaya, anyway, yun, sabay kaming natutulog niyan eh. 8:00 tulog na rin ako. Well, ang hirap talaga eh. Ganon talaga. Okay, next question. Ito, Daddy. Meron ba ikaw something sa work ko na kinaseselosan mo? Like yung setup ko ng work na kinaseselosan mo? Or may gusto ka sa setup ng work ko na gusto mo may ganun ka din? Setup mo. Wait. No, mahirap mo. Teacher? Ini-reveal mo na yung trabaho ko. Ay, sorry. Wala naman. Mahirap sa work. Oo, Ikat mo na lang yan. Parang di ko yung wala naman. type of work na tulad. Na meron ako. Oh well, since sinabi na niya at ayokong Hindi. mag-edit, teacher ako by profession. Yun yung trabaho. Yun yung 8 to 5 ko, teacher ako. Tapos the rest of the day is akong ina. Come here, my baby boy. Say hi. Hi. You say hi. I love you so much. Well, anyway, wala siyang kinaiingitan sa trabaho ko. Kasi nga, yung trabaho ko parang hindi Ay, parang natatapos. mayroon na akong Ano? yung mga Sige. may mga, minsan madalas ka may uwi kang regalo. Ay, pag may nag-birthday. May nagba-birthday, may hapunan na. Ayun. Well, perks yun, di ba? Pag may nag-birthday kang estudyante sa school, hindi, alam mo din. Ay, wala, pag may birthday sa amin, bati-bati lang. Tapos Chat na. kapag Pasko, may mga paregalo, Teacher's Day, ganun. Ako ang kinainggitan ko sa'yo, Daddy, yung flexible yung time. Though, syempre, kailangan nakafocus ka pa rin sa work, ganyan. Ganun kasi siya basta focus. Kasi nga, syempre, yung nature of work niya din. Yung nakafocus. Pero, alam mo yung pagkagising niya, bukas lang agad ng laptop, tapos mag-i-in. Yun na, naka-in na siya. Wala siyang ganong, wala siyang hassle na babiyahe, takot mali. Yun yung nainggitan ko. Well, anyway, eto, have you ever had a baby emergency na nag-interrupt sa work? Oo. Diba, Dad? Oo. Recently, nung nagka-ito, pero thank God nga hindi na siya nasundan eh. Parang yung 4 na tae niya na yun sa maghapon, yun na yun. Tatlo. Hindi na nasunod. Tapos, ang kagandahan lang natin is ako, kumbaga, hindi ako nagko-commute eh. Like yun, bless kami ng Lord na meron akong nagagamit na kotse. At bless din ako ng Lord na marunong akong mag-drive. Kaya kapag ka merong emergency, lalo. Actually, ito yung... Ako din. Ay, hindi ako pala yun. Pala kay August. Yung kapag may emergency, makakauwi ako agad. Ayun, like sasabihin lang niya may ganito sa anak namin, ganun. Ayun, so thank you sa Lord dun. Ayun. Ito, Daddy. How was having a 1-year-old change your career goals? Ako kasi parang ako nung dalaga pa ako, parang inano ko sa sarili ko na trabaho talaga. Yung kumbaga magiging career woman talaga ako, ganun. Hindi ko na ever naisip sa tanan ng buhay ko na gusto kong maging housewife. Do wala namang masama sa pagiging housewife, no? Kasi syempre, yung mga housewife natin dyan, hindi siya naman housewife lang. Talagang sobrang hirap din naman talaga. Kasi sa bahay, ikaw lahat, magluluto, maglilinis, alaga sa bata, laba mo, tiklop mo. Kumaga yun yung mga gawain ng mga housewife natin. Kaya sobrang draining kasi hindi naman sila katulad ng mga career woman na 8 to 5, pasok. Pagtapos ng 5,
pag nag-out sila, wala na silang trabaho. Yung ganun. Unlike sa mga housewife, kahit madaling araw, katuking ka ng anak mo, nagugutom, babangon ka at paglulutuan mo yung anak mo, di ba? Parang wala siyang time off, ganun. Kaya lang, iyon yung sa akin kasi, mula nung nagtrabaho ako, never ko nga siyang naisip na maging ganun. Or never ko siyang pinangarap na maging ganun, na maging housewife. Kaya lang, nito ngang may baby na tayo. Lalo nung mga times na pabalik-balik yung ubo, lagnat, yung ganun. Yung before pa natin malaman na ang reason pala nun is hika. Sobrang talaga ako na nagpipray ako na sana yung sana sobrang capable tayo para carry natin yung expenses na housewife ko. Tapos nagkakaroon ako ng thinking na gusto ko na lang din mag-work from home para nandito lang din ako. Tapos ganun, ayun. Yun yung thoughts ko. Ikaw, meron bang naging change sa career goals mo nung nagka 1-year-old baby ka na? O nung nagkaanak ka na, kahit di pa yan 1-year-old, basta nung nagkaanak na tayo. Ikaw, meron bang naging change sa career goals mo nung nagka 1-year-old baby ka na? O nung nagkaanak ka na, kahit di pa yan 1-year-old, basta nung nagkaanak na tayo. Sa akin siguro, yung, dati, kumbaga sa profession yan, like sa titles, kumbaga ba, medyo mas gusto mo, mas mataas pa yung position. So ngayon, parang hindi na sa akin yung position. So lang. So, Makapag-provide. makapag-provide, gano'n. Wow. Kasi kapag the more na mas mataas position mo, Mas maraming gagawin, mas malaman maraming mga responsibility. yung mga magiging CEO ka, gano'n. Mahirap na yan. Kaya ang mga CEO ngayon, bihira ang relationship yung mag-anak. Wow. Kaya lang, tamang sakto ang employee. Kumikita. Ito ikaw, since ikaw na, Pero, hindi pa tapos, sige. Yeah. Pero syempre, may pa rin, kung opportunity, base, syempre di mawawala yung pero hindi na ganun ka, tulad na, lalo na may pamilya, may anak na. Kumbaga, ang sayo, dati kung nag-goal ka ng mataas na posisyon, ganun, ngayon, ang gino-goal mo is magkaroon lang ng like stable na trabaho para makapag-provide, ganun. Stable, Stable, pero ang syempre, basta ganun, hindi ko lang may mas deeper kasi yung kapag mahirap, iba kasi talaga yung pero sa family. I agree naman. Nag-iiba talaga ang mga posisyon sa buhay. Ito daddy. Ito ikaw. Kasi ikaw lang sasagot nito. Kasi lagi ikaw yung kasama ni August. What is one thing What is the funniest thing our son has done while you are in a meeting or while working? Yung akala niya siya yung kausap, masagot. Masagot ang meeting. Naka-open yung mic mo nan? Hindi, ganun. Tsaka yung rin, may times din na, syempre, di ba, manonood siya ng mga Miss Rachel, mga ganyan. Narinig mo nga pa-work ko, sabi, ganda ng sound trip. Tapos, akala niya siya ang kausap, sumagot. Nagtawanan sila? Sabi ko, ay, rinig mo siya. Sakto lang naman. Ayan, ganyan yun. Gumaganyan yun. Ang daldal niya, no? Pero okay din naman yan. Eto, daddy. Tapos na. Next question, What is one thing your partner does during the day that makes your working partner life easier? Hindi. Pares naman tayong working ganun. Na lang, let's just share our thoughts na
ako, may mga nagagawa ba ako na nakakapagpagaan ng buhay mo as a working adult? Tapos isi-share ko din yung ginagawa mo na napapagaan yung buhay ko as a working adult na may na partner mo, ganun. Okay, well, nag-iisip ka, ako yung unang sasagot. Yun nga yung katulad ng sinabi ko nga kanina na natutuwa ako kasi alam nyo guys, kung may makinig dito na na single, tapos yung naghahanap pa lang ng jowa or may jowa na, piliin nyo talaga yung kung sino yung mapapangasawa ninyo. Kasi ibang-iba talaga, lalo kapag may anak na nga kayo. Kasi ito si daddy, syempre tataas ko yung bangko ng asawa ko kasi asawa ko yan. Si daddy, kumbaga, no, lagi ko siyang inaaway sa mga maliliit na bagay. Pero sobrang thankful talaga ako dyan. Kasi, yun nga, alam nyo ba guys, pag, di ba magtatrabaho ako sa maghapon, usually ang palitan yan, pag may nagtatrabaho sa maghapon outside, tapos may maiwan sa anak niya, yung nagtatrabaho, kahit pagod na yan, siya na yung sa anak niya magdamag. Kasi nga, na kumbaga tapos na yung duty ng isang parent dun sa anak niya, ganon. Usually ganon kasi ganon din sila mama at papa ko nun na si papa ang nagtatrabaho, pero pag uwi ni papa ko, pahinga na ni mama ko yun sa aming mga anak niya, si papa na yun sa magdamag. Pero ang asawa ko guys, hindi. Pauuwi ako, nalaro-laro ako sa bata, sa magdamag. Ako ang may kompletong tulog. Siya pa rin yung kahit maghapon na niyang inalagaan yung anak namin, gigising siya sa magdamag. Pag umihi, palit ng diaper, timpla dede, yung ganun. Yun yung pinagpapasalamat ko sa'yo na nung nagsabit, alam nyo ba noon, basta nangyari yon kasi nagsabi ako na hindi ko na kaya. Nung hindi ko na kaya physically, like yung mag-aasikaso ng bata tapos magtatrabaho pa, talagang nag-step up siya. Mga 5 steps yun. Oo, nag-step up talaga siya na siya lahat. Oo. Tapos, ayan, sorry kasi kapag naglalaba ako ng damit ni August. Yun talaga akin yun. Kasi hindi ko gusto yun. Amoy ng laba pag siya. So, joke lang. Ako talaga yung sa laba. Tapos magagalit pa ako dyan. Sabihin ko, aba, naglaba na ako. Ako pa ba magtitiklop? Yung mga ganun. Pero, well, anyway, mana nga ako sa nanay ko. Pero ayun, yun yung pinagpapasalamat ko na nakapangasawa ako ng tulad mo. Naks naman! Ang galing-galing naman ng daddy. Ang galing-galing naman. Lumilipad. Ayun. Ikaw, baka naman ma-share ka na sa... Mga, sa akin na lang, yung, syempre, bilang din, syempre, bago-bago pa lang tayo magiging tatay. Syempre, may mga kulang din talaga na ginagawa. And yun yung pinagpapasalamat ako kasi nga, kumbaga, yan, yung si mami, talagang, kumbaga, syempre, sanay na rin yan sa mga pamangkin niya, ganyan. Kaya ngayon, yung, kumbaga, yung mga pagkukulang ko, talagang siya yung, Be specific naman, Dad. Kumari yan. I complete you. Sa paglalaba, ganyan. Kasi nga, sabi niya nga, hindi mabango yung laba ko, ganyan. Saktuhan lang kasi ako maglagay ng sabon Kaya sa akin, syempre, sa pagkain, yan, importante yan. Mahirap na yung, masarap magluto yan. Yan ang inaantay ko. Kumbaga, makaparami ka talagang... Alam niyo na guys, masarap ako magluto. Kaya pag nagtinda ako, bumili kayo. Yan. Coming soon. Tsaka yun. Basta parang talaga. Kung fit na fit. Kung yung kulang gap sa iyo, parang yun. Wait, ang tanong nga is, ano yung nagagawa ko para sa'yo na napapagaan yung trabaho mo? Ayun nga, wala rin sa like yun, hindi mo na iniisip. Hindi ko na naisip yung pagkain. Kasi siyempre,
Kuwari nga ako, tatanong-tanong pa ako, anong gusto mo pagkain, ganyan. Pero para lang, ma-remind lang na, Nagugutom na siya. hindi, ma-remind lang na, baka, Kailangan palang kumain. pare, parang siya pa rin magsasuggest ng anong pwedeng kainin. Kasi ako, hindi talaga ako mana sa pagkain kung ano yung magandang kainin ngayon, masarap kainin ngayon. Kumbaga pagdating sa pagkain, yan, asawa ko yan. Expert dyan. And ako, yan, talagang tagakain ako. Wala sa ako kumain. And, kapag ano ba? Ayun, kunwari. Minsan din, so, ano ko din sa trabaho ko din kasi. Minsan niya, kunwari, titimpla niya akong kape. Yan. Isa pa yun. Gustong-gusto Masarap ko yan. ako magtimpla ng kape, guys. Sarap yan. Kaya, minsan naaral ko din kung paano siya magkape para pag di niya kaya, ako na lang din. Malapit-lapit naman. Ayan. Ayun. Sa pagtrabaho, yan, yun nakapagpadali sa akin. Siyempre, kasi di ko na naisip kumain, yan. Kaya, yan. Doon talaga, big help talaga. No. I love you so much. Ayun. Ayan. So, siguro Dito last, tayo nagtatanong. May last pa. my last question. Ano na lang. Do we have anything na ito yung last question. Do we have anything na ginagawa natin as a married couple na para ma-divert yung para hindi tayo ma-burn out sa work. Ganun. Burnout sa work. Or paano natin hina-handle yung stress ng kanya-kanyang work? Hindi. Parang sa akin, ano lang. Yung kunwari, no-open mo lang, gano'n. Isa sa mga yun, binibent out niya. Oo. Ganyan lang yan. Do, yan, syempre. Sa inyo lang. Inyo lang. So, yung dalawa lang. Oo nga, no. Yun feeling ko yun. Yung mga late night talks natin. Like sa gabi, o hindi pa nga late night talks pagdating pa lang. Alam mo ba, daddy, may ganun ng eksena no. Sumbong agad. Oo. Pero kasi alam nyo guys, hindi kasi kami mahilig lumabas. Like, meron nga akong nabanggit sa kanya na yung parang married couple sila, tapos meron silang designated day talaga, nalalabas sila para yung mag-unwind, ganun. Kaya lang kasi ako personally, hindi ko siya trip. Kasi unang-una, ano naman gagawin ko sa labas? Kakain. Pwede namang mamili ng pagkain sa labas, tas uuwi, parang nakahiga after. Alam mo yung mga ganun. Kasi, ewan ko, kaya siguro parang hindi natin siya napupush, no, na parang 1 week may lalabas tayo. Ganun kasi parang ako, lagi nga akong nasa labas. Kaya lagi kong hinahanap yung kama, yung time para matulog, ganun. So, yun, no. Parang yung mga late night talks natin yung, yung nagiging, nagiging... Minsan na lalabas na ang drive to. Oo. Ano yung gusto? May manamimiss na pagkain. Well. Nga pala, open na ang inasahan. Well, malalaman nila pag pagkasaan tayo. Well, anyway, alam pala nila. So, iyon. Yun yung thoughts naming dalawa. No? Na parehas na working. Tapos, may 1-year-old. So, hopefully, if i-bless kami ng Lord, ang prayer namin is, siguro mas bigyan niya pa kami ng lakas to push through sa mga ginagawa namin. And wisdom din, kung ano ba yung talagang plano niya para sa amin sa mga susunod na years, ganyan. Yun, dito na magtatapos tong tong usapan na to. Sana may natutunan kayo. Sana nag-enjoy kayo. And don't forget to like. Natuwa kayo makarinig ng buhay ng... Sorry, may buhay. Ayan. So don't forget to follow, like, and share. Share nila. Para mas marami pang makakwentuhan. Sige, comment lang din. Saan kayo mga related? Yun lang. Bye. Bye. Boy!